Nagpapatuloy po ang News at 1. Bilang ng mga residenteng ililikas sa mga evacuation center, posibleng tumaas pa habang nananatiling kalmado ang Bulkang Mayon. Subalit ang mistulang pananahimik umano ng bulkan ay indikasyon rin ng posibleng pagputok nito anumang araw. Alamin po natin ang update mula sa aming kasamang si Haji Caaminio, mag-uulat mula sa Albay Live. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Bagamat hindi pa nga itinataas sa Alert Level 4 ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ay nakalatag na nga ang plano ng Provincial Government of Albay para sa mga residenteng lilikas. Ang mga residente ng Barangay Bunga, Mabinit, Buyuan at Matanyag ay may populasyon na 25,675. Sa Lidong, Fidel, Surtida, San Fernando at Santa Misericordia sa bayan naman ng Santo Domingo ay aabot naman sa 37,956 ang populasyon. Sa Barangay Kirangay, Kirby, Isasua, Tumpa at Anuling sa bayan ng Kamalig ay kailangan namang ilikas ang 8,177 persons. Samantalang sa Daraga naman ay may 14,890 persons mula sa Misi, Banyadero, Budyao, Matnog, Salvacion at Alcala na kailangan ngang ilikas kapag ka nasa Alert Level 4 na nga ang bulkan. Base naman sa pinakahuling tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS dito sa Region 5 ay nasa 3 volcanic earthquakes at 18 rockfall events ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Muling nagsagawa kanina ng aerial survey ang PHIVOLCS at nakita nila ng buo, Kirby, yung tinatawag natin na lava dome. Ngayon, ano itong lava dome? Ito yung resulta ng pag-angat ng magma na nanggagaling sa ilalim ng bunganga ng bulkan. At tumitigas itong lava dome na ito, Kirby, at lubha nga itong delikado lalong-lalo na para sa mga naninirahan malapit dito nga sa Bulkang Mayon o dun sa tinatawag na 6 to 8 kilometer permanent danger zone. At kung babagsak sa baba ng bulkan yung naturang lava dome, kapag pumutok yung Mayon, ang tansya niya resident volcanologist Ed Laguerta ay may diameter na tinatawag na 125 meters itong naturang lava dome at may taas na parang katumbas ng isang 41-story building. So imagine na lamang natin, Kirby, kung yung babagsak sa mga residenteng nakatira sa paligid ng bulkan ay sing taas ng 41-story building. At bukod pa sa lubhang napakalaki ng lava dome na ito, ay napakainit daw nito na aabot sa 1,200 degrees Celsius. Kaya naman patuloy nga o puspusan nga yung sinasagawang pagbibigay ng panawagan ng provincial government ng Albay sa mga residente na huwag na munang bumalik sa kani-kanilang mga kabahayan dahil sa ngayon nga ay delikado pa. At ipapaliwanag ko lamang ng maiksi, Kirby, kung bakit hanggang ngayon ay tila yata hindi pa pumuputok ang Bulkang Mayon at parang nananahimik. Well, kanina ay nagsagawa nga ng press briefing itong si Engineer Laguerta at sinabi nga niya na nag-create pa ng pressure ngayon yung bulkan. Yung pressure na ito ay nanggagaling mula sa magma na patuloy nga sa pagtaas yung tinatawag na sulfur dioxide o yung gas build-up. Ngayon, kaya hindi pa nagkakaroon ng pressure sa may ibabaw ng bulkan na nagbabadyangan ng pagputok nito ay dahil may tinatawag naman tayo na degassing na isinasagawa itong stationary magma. Kaya naman na-release nito yung pressure at hindi namamaga doon sa ibabaw ng bulkan. At yan yung patuloy na tututukan ng PHIVOLCS, Kirby, dahil sa ngayon nga ay nagiging unusual nga daw ayon kay Laguerta yung hindi paglalabas ng white steams ng bulkan at ngayon nga ay parang nananahimik. So, at samantala, bago tayo tuloy magpaalam, narito muli tayo sa may Kamalig North Central School kung saan ay tuloy-tuloy pa din ang buhay ng mga evacuees at sa ngayon ay hindi pa nga sila pwedeng magsibalik sa kani-kanilang mga tahanan hanggat hindi pa nga naibababa ang alert level ng sa ngayon ay unpredictable na Bulkang Mayon. Yan muna ang latest mula pa din dito sa lalawigan ng Albay kasama si June Basit at Jeff Tuazon para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Haji Caaminio. Okay, Haji, may katanungan lamang ako yung mga security, ito yung kaugnay ng security ng ating mga kababayan, especially ng mga tourists din na pumupunta dyan sa may Bulkang Mayon para manood nga, syempre, bibihira sa pagkakataong ito na makasaksikan ng mga ganitong pagkakataon. Ano ang ibinibigay ng local government units na advice doon sa mga tourist arrivals, syempre, na dumarating at gustong manood ng mga ganyan?
Yes, alam mo Kirby, hindi naman natin mapipigil yung mga turista na patuloy nga sa pagdating dito sa Legazpi City, particular na. Sa katunayan Kirby, alam mo ay talagang fully booked na yung karamihan sa mga hotel dito sa o doon sa may Legazpi City, at kaya naman tuloy-tuloy yung pagbuhos ng mga turistang ito dahil gusto nga nilang masaksihan ito nga pag-aalboroto ng Bulkang Mayon dahil napaka-unusual nga ng pag-aalboroto nito. Yung huling pag-erupt nga ng Bulkang Mayon Kirby ay noon pang taong 2009. Ngayon, ano yung ginagawang hakbang ng local government? Meron silang itinalagang tinatawag na viewing deck para dito sa mga turistang ito. At itong viewing deck na ito, Kirby, ay matatagpuan sa may Linion Hill, sa may tanggapan yon ng FIVOX. Kaya malayang-malaya silang makapagpa-picture doon at masaksihan ang napakagandang Bulkang Mayon, lalong-lalo na kapag walang ulap na nakatakip doon sa bulkan. Pero ito yung pinagbawal nila ngayon, Kirby. Nagbigay ng direktiba si Governor Joey Salceda na bawal munang magsagawa ng ATV ride at itong tinatawag na trekking sa gilid ng bulkan, Kirby. Alright, maraming salamat sa iyo, Haji Kaaminyo. Nag-uulat po yan ng live mula po dyan sa Albay.